Okay, sige. Bago po tayo magsimula at pag-aralan ng salita ng Diyos, brothers and sisters, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po. Salamat sa buhay na walang hanggang ipinagkaloob niyo po para po sa amin. Salamat din po sa pagkakataon na maging bahagi ng church. Dito niyo po kami nilagay upang patuloy po naming maunawaan ang inyong banal na kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-abide patuloy sa church upang matanggap po namin ang continuous na pagtutustos niyo po para sa aming espiritu. Dalangin din namin na nawa, habang kami po ay nananatili sa church, marami nawa kaming matutunan ng mga salita ng Diyos, mas maunawaan nawa namin ng mas malalim ang inyong pag-ibig at biyaya sa amin. At umaasa po kami, Panginoon, na habang kami po ay nag-a-abide sa church, ay patuloy pong lalago ang mahihina naming pananampalataya. Ama, dalangin po namin ang paparating na San Andres Quezon Mission, maging yung District 3 Bible Seminar at yung Women's Group Bible Seminar. Umaasa po kami na sasamahan niyo po muli kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang maraming tao ang maakay tungo po sa kaligtasan. Sa mga sandaling ito, Panginoon, muli po naming bubuklatin ang salita ng Diyos para po sa session number 4 ng aming Fruitful Beginning series. Dalangin ko na ang Holy Spirit ang magturo sa bawat kapatiran ng mga salita ng Diyos upang mas maunawaan po nila ng malinaw ang banal na kasulatan na magpapalago ng kanilang pananampalataya at magpapatatag sa kanila sa kanilang buhay Kristyano. Hiling ko rin po, Panginoon, na ilagay niyo po sa aking mahinang bibig, maipangaral ko lamang sa inyong minamahal na anak ang naayon sa inyong banal na kalooban. Magsimula hanggang sa matapos ang aming pag-aaral ng salita ng Diyos, lubos po kaming aasa at magtitiwala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Old Testament, mga awit. Psalm number 119. Mga awit 119 verse 105. Aklat ng mga awit, Psalm number 119 verse 105. Basahin po natin sabay-sabay at dahan-dahan. 3, 2, 1. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Muli po magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapon, binasa po natin ito pong Psalm 119 verse 105. Ang aklat ng mga awit dito po sa Biblia, ito pong Book of Psalm 119, ito po ang pinakamahabang chapter ng buong Biblia. Ito po ay binubuo ng 176 verses at ito rin po ay matatagpuan sa gitnang bahagi ng Biblia. Kaya bakit kaya ang Psalm 119 ay napakahaba at nasa gitna ng Bible? Kasi ang Psalm 119 ay patungkol lahat sa salita ng Diyos. Kaya ngayon for the 4th session of our Fruitful Beginning, ang topic po natin ay walang iba kundi ang words of God, ang salita ng Diyos. Tatlong bagay po ang aking ituturo ngayon para mas maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Point number one, bakit kailangan natin ng salita ng Diyos pagkatapos ng kaligtasan? Pangalawa, ano ang mga benepisyo ng salita ng Diyos sa ating buhay? Pangatlo, ano dapat yung maging saloobin natin or attitude tungo sa salita ng Diyos? Ang mga tanong na ito ay sasagutin ko po isa-isa sa session 4 ng ating Fruitful Beginning series. Kaya ang unang tanong, ito po, bakit kailangan nating pag-aralan pa ang salita ng Diyos kapag ligtas na tayo? Minsan kasi may mga nag-iisip, salamat pastor, dahil sa Bible Seminar naligtas ako. Salamat po, see you in heaven. Akala nila dun na nagtatapos. Hindi po. Pagkatapos po ng kaligtasan, the more na kailangan natin ng words of God. Tingnan natin, unang Pedro, chapter 2. Unang Pedro, chapter 2. 1 Peter chapter 2, verse 2. Ito po yung unang dahilan kung bakit kailangan natin ng salita ng Diyos after salvation. Unang Pedro chapter 2 verse 2.
Basahin po natin, chapter 2, verse 2, sabay-sabay. 3, 2, 1. Gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Alam nating lahat na dahil sa salita ng Diyos, na born again tayo. Kapag sinabi nating na born again, naligtas. Sabi sa unang Pedro 1 verse 23 at 25, ipinanganak na kayong muli, na born again na kayo, naligtas na kayo, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan. Naligtas tayo sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sa verse 25, ano po yung salita ng Diyos na yun? Ang salita ng Diyos ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Kaya alam nating lahat, naligtas tayo dahil sa salita ng Diyos, dahil po sa magandang balita. Pero wag niyong isipin na kapag naligtas ka, ay katapusan na po lahat. Mali po yun. Kapag naligtas ka, actually, ito yung pasimula ng iyong buhay Krisyano. At para lumago ang iyong buhay Krisyano, the more na kailangan mo ang espiritual na pagkain. Kaya sabi dito, gaya ng mga sanggol na bagong silang. Anong ibig sabihin? Na born again ka na. Ang tawag namin sa iyo, baby Christian. May tanong po ako, ano po ang gusto ng isang ipinanganak na sanggol? Gatas. Sabi ni Pedro, ang gatas na ito, may espiritual na gatas tayo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya ang Diyos po masaya. Kapag nakita niya na ang isang naligtas na born again ay lumalago, parang ang tatay at nanay. Malungkot ang tatay at nanay mo kung isinilang ka at 10 taon na hindi ka pa lumalaki. Masakit sa puso yon, kaya gusto rin ng Diyos na mag-grow ang ating pananampalataya. Para mag-grow ang ating pananampalataya, kaya kailangan natin ang espiritual na pagkain. Ito po ang salita ng Diyos. Kayong tanong, nasagot ko po, bakit kailangan ko ng words of God after salvation? Because the words of God po, yan ang pagkain ng Espiritu, yan ang magpapalago ng iyong pananampalataya. Tingnan po natin Gawa chapter 20. Book of Acts, chapter 20, verse 32. Marami po akong i-share na Bible verse. Gawa chapter 20, verse 32. Gawa 20, verse 32. Babasahin ko rin po. Ngayon ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Kasabi ni Pablo, ipinagkakatiwala niya yung mga unang Krisyano sa salita ng biyaya. Ito po yung salita ng Diyos. Bakit? Ito ang makakapagpatibay sa inyo. Kailangan natin ang salita ng Diyos para tumibay tayo, para mag-grow, para lumago ang ating pananampalataya. Tandaan, hindi nagtatapos ang lahat sa pagkasilang. After na maisilang, kailangan ng paglaki. Kailangang lumago. At para lumago, kailangan mong kumain. Ano po yung pagkain ng Espiritu? Salita ng Diyos. Kaya nga, food for the Spirit is the words of God. Kaya kapag patuloy kang nakakatanggap ng salita ng Diyos, makakakain ang iyong spirit, naturally, lalago ang iyong pananampalataya. Tandaan niyo po, minsan may matagal na sa church, pero ang tagal-tagal lumago ang pananampalataya niya. Bakit? Dahil wala pa siyang Biblia. Dahil hindi siya nagbabasa ng Bible. At kung pumupunta siya, minsan laktaw ng laktaw. Minsan nandito, papalaplasin niya yung 1 buwan, babalik uli. Minsan 2 buwan naman nawala, babalik uli. Kaya hanggang ngayon, mababa ang kanyang pananampalataya ay batang-bata pa. Kaya nga kailangan kayong tuloy-tuloy sa words of God. Ano po yon? Bakit kailangan ng words of God? Para patuloy tayong lumago sa ating pananampalataya. Pangalawa, bakit kailangan natin ng salita ng Diyos? Awit 119. Awit 119 verse 9 to 11. Awit 119 verse 9 to 11. Babasahin ko po para po sa inyo, makinig po kayong mabuti. Mga awit 119 verse 9 to 11. Paanong pananatiling dalisay ng kabataan ang kanilang daan?
Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita, hinanap kita ng buong puso ko, uwag nawa akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Kaya bakit kailangan natin ng words of God? Kailangan natin ang salita ng Diyos upang maingatan tayo mula sa mga kasalanan. Mga brothers and sisters, ang kasalanan po ang nagpapatamlay, nagpapabagsak ng buhay Kristyano. Kaya para tuloy-tuloy tayong lumago, kailangan natin ng words of God. The more na lumalapit kayo sa salita ng Diyos, mapapalayo kayo sa kasalanan. Alam po ni Taning na wala na siyang magagawa sa ating kaligtasan. Kapag ligtas ka na, forever na po yan. However, bagaman ligtas na tayo, may sinful nature pa rin tayo. Kaya kailangan, para madaig natin ang sinful nature, kailangan natin ng words of God. Sa pamamagitan ng words of God, mapapalayo tayo sa mga kasalanan. Kasi simple lang po, kapag naligtas po tayo, yes, nasa atin na po ang Holy Spirit. Kaya parang nasa gitna, ito po yung words of God. Pero nabubuhay pa tayo saan? Sa sanlibutan. Nandyan pa rin po ang tukso ni Satanas. At mayroon pa tayong kalaban, yung ating mismong sarili. Okay? Minsan, nasa gitna ka pa, kapag kakaligtas mo, nabuo na sa'yo ang dumating na sa'yo ang Holy Spirit, nandito ka po. Okay? Kaya minsan, dalawang bagay. May sanlibutan, Satanas, sarili. Pag malapit ka dito, madali kang gumawa ng kasalanan. Kaya nga, anong gagawin natin? Sabi ng mga awit, iningatan ko ang salita ng Diyos sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa inyo. Kaya dapat, kapag the more tayong lumalapit sa words of God, mas napapalayo tayo sa sanlibutan. Kaya kailangan natin ng words of God para makaiwas sa mga kasalanan. Bakit kailangang umiwas sa kasalanan? Kasi kung may kasalanan, manghihina tayo. Hindi tayo magagamit ng Diyos. Babagsak ang ating buhay Kristyano. Alam na alam ito ni Taning. Kaya gusto niya magkasala tayo. Kaya ano po yung formula para hindi tayo makagawa ng kasalanan at makapamuhay tayo alinsunod sa kalooban ng Diyos? You must be near sa words of God. Kaya dapat, ang puso nyo ay laging lumapit sa salita ng Diyos. At kung malapit na sa salita ng Diyos ang puso natin, ang buhay natin natural mapapalayo sa mga S. Anong sound ni ahas? Kaya para mapalayo tayo sa panunukso ni Taning, dapat mas malapit tayo sa words of God. Sino po ang madaling tuksuin ni Taning? Sila po na hindi nakikinig ng words of God. Sila po na hindi nagbabasa ng words of God. Sila na matamlay sa kanilang pagsisimba tuwing Linggo at Miyerkules. As a result, malayo ang puso nila sa words of God. Mas malapit sila ngayon sa sanlibutan. Kaya nabubuhay sila. Kala ko ba ligtas? So, parang hindi ligtas. Kaya ang maipapayo ko po sa mga bago, ilapit nyo lang po ang salita nyo, ang puso nyo sa salita ng Diyos. Ingatan nyo sa inyong puso ang words of God. Naturally, mapapalayo kayo dito po sa kasalanan na ito. Kaya kung saan tayo lumalapit, mahalaga yun. Ang maipapayo ko sa mga baguhan, patuloy kayong lumapit sa salita ng Diyos. Kaya, ang pangalawang reason kung bakit kailangan natin ng words of God after salvation ay dahil kung napapalapit tayo sa words of God, mapapalayo tayo sa sanlibutan, sa Satanas, sa sarili nating pagnanasa. Ibig sabihin, mapapalayo tayo sa kasalanan. At kung malayo tayo sa kasalanan, naiiwasan nating magkasala, magagamit tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos, siya po ay banal. Ayaw niya ng kasalanan. Kaya yan po yung pangalawa. Dapat lapit tayo sa side ng salita ng Diyos. Ingatan, sabi ng mga awit, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso. Kapag ang puso nyo po ay napupuno ng salita ng Diyos, hindi na makakapasok yung mga worldly influence.
Kung puno na ng salita ng Diyos ang inyong puso, mahirap na kayong madarang matukso ni taning. Tandaan niyo po ito. Kaya yan po yung pangalawang reason kung bakit kailangan natin ng words of God para mapalayo tayo sa kasalanan. Pangatlo, balikan po natin yung Psalm 119, verse 105. Pangatlo, Psalm 119, verse 105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Pangatlong dahilan kung bakit kailangan natin ng words of God pagkatapos ng kaligtasan, kailangan ng salita ng Diyos upang magabayan ang ating buhay Kristyano. Kaya dito po ang salita ay inilarawan po sa ilawan, liwanag sa landas ko. Kung madilim, madaling makapaglakad o mahirap makapaglakad ng straight? Ang hirap, feeling mo may tumutusok lagi sa mata mo pag madilim. Ang buhay po natin, naglalakbay tayo sa madilim na sanlibutan dahil sa kasalanan. At para maging tama yung mga desisyon natin, tama yung ating direksyon, dapat kailangan natin ng guide na ilaw. Kaya kailangan nyo ng liwanag, ito po yung words of God. Sa buhay, ang dami po nating dapat gawing desisyon. Kung malapit po kayo sa salita ng Diyos, ang magiging desisyon nyo, nakaangkla sa salita ng Diyos, doon kayo magagabayan ng Diyos. Bakit? Ang Bible po ay manual ng ating buhay. Kaya kung may gabay ang salita ng Diyos sa inyong buhay Kristyano, madaling makapagdesisyon at ang desisyon mo ay magiging sa panig ng Diyos. At kung sa panig ng Diyos, kahit mahirap, sa dulo nun, may kaginhawaan. May katotohanan. May kapanatagan ng loob dahil ang desisyon mo ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Kaya, ilawan, liwanag ang salita ng Diyos. Kaya nga kung lagi po kayong nakikinig ng words of God, nakakapagbasa, magliliwanag ang inyong mukha. Madilim ba? Parang madilim ha? Yes po, kahit maraming problema, yung mukha mo, gwapo pa rin. Maganda pa rin. Yes po. Pero kung walang gabay ng words of God, bugnutin ka, kaunting kibot. Kaya nga, ganyan kahalaga ang words of God. Ito po ay guide. Tandaan ang Christian life paglalakbay, dahan-dahan, sa sanlibutan. Pero ang words of God, hindi niya ipapakita lahat. Yung tamang-tama lang sa dadaanan mo. Habang naglalakbay ka, makikita mo, doon madedevelop ang pag-asa or pagtitiwala sa Diyos. And then, next step, ipapakita ng Diyos. Next step, papakita ng Diyos dahil may guide ka. Kung walang ilaw, hindi mo makikita yung dinadaanan mo, kaya may term sa Biblia, natitisod, bumabagsak ka. Bakit? Natisod ka na ng kasalanan. Kung may nakita ka pong bato at may ilaw ka, kaya mong laktawan. Ganon. Pero kung walang iliwanag, natitisod ka. Kaya minsan, natitisod kayo sa pakana ni taning na kasalanan kasi wala kayong liwanag, walang gabay sa inyong buhay, Kristyano. Kaya mga kapatid, mahalaga ang salita ng Diyos. Bakit? Ito ang liwanag at gabay sa ating buhay, Kristyano. Ang sarap ng ginagabayan. Kung walang gumagabay sa iyo, lalaki kang hindi maayos. Pero kung may gabay sa iyo, magiging maayos ang iyong landas. Kaya sabi ng mga aawit, liwanag o ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Kaya nyo bang imaginein kung walang ilaw? Ang hirap, di ba? Kung walang liwanag, mamamatay tayong lahat. Ganon kahalaga ang words of God. Pangapat, puntahan po natin sa Efeso chapter 6, verse 16 to 17. Bagong tipan naman po, Efeso chapter 6, verse 16 to 17. Babasahin ko po. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Bakit kailangan natin ng words of God after salvation? The word of God is our sword to fight and resist sin, devil, and Satan.
Anong ibig sabihin? Ang salita ng Diyos ang ating tabak upang magawa nating labanan at tanggihan si Satanas. Si Satanas, ayon po sa verse 16, nagpapakawala siya ng mga nag-aapoy na palaso. Dapat maintindihan po, noong unang panahon, gumagamit po sila ng palaso. Then yung palaso po nila, mayroon pong fire. Kaya pag tumama yan sa isang target, didikit po yung palasong yan na may apoy and then unti-unti niyang susunugin yung tinamaan niya. Si Taning, araw-araw nagpapakawala ng tukso, palaso ng kasalanan sa atin. Kaya para malabanan natin siya, kailangan daw natin ng tabak, ng Espiritu. Ano po yun? Salita ng Diyos. Ang Panginoong Hesus, sa Matthew chapter 4, paulit-ulit siyang tinukso ni Taning. Ano po ang panlaban niya? Paulit-ulit niya ring sinabi, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Kaya ano po yung ating panlaban kay Taning? Espada, tabak. Ano po yung tabak? Ito po ang words of God. Kaya kailangan nyo ng patuloy na salita ng Diyos para hindi po kayo matamaan ng nagbabagong palaso. May pana po. Tatargetin ka ni Taning. Shhh! At kung wala ka pong panlaban, kakalat yung apoy, anong mangyayari? Masusunog ang buhay Kristyano mo. Anong ibig sabihin? Wala kang magiging reward kasi wala ka nang magagawa sa Diyos. Kaya para may panlaban tayo kay Taning, kailangan natin ng tabak. Alam niyo po sa Biblia, tinawag tayo ng mga sundalo ng Diyos. Alam niyo ba na ang Christian life ay pakikipaglaban? Yes po. Sino po ang kalaban mo sa Christian life? Hindi yung mga brothers and sisters, ha? Minsan, inaaway mo yung brother o sister. Mali po yun. Sino po ang kalaban natin sa Christian life? Ito po, naisulat ko na. Sino? Number 1 is si Satanas. Number 2 ay ang sanlibutan. Number 3 ay ang tandaan sa iyong sarili, kahit ligtas ka na, mayroon pa rin pong monster. At minsan lumalabas yan. Rah! Sabi niya. Kaya anong panlaban mo? Mayroon kang tabak. Pag pinakita mo yung tabak, magbibehave yan. Tandaan niyo po ito. Bagaman ligtas na tayo, may sinful nature tayo, anytime pwedeng gamitin po ito ni Satanas. Gusto niyang gumawa tayo ng kasalanan, pero kung mayroon tayong tabak, which is the Word of God, tutulungan tayo para malabanan natin. We are soldiers, tandaan nyo. Soldiers na po ang mga Kristiyano, at ang Christian life ay isang battle, digmaan. Sa digmaan, ang soldier dapat marami siyang, noong unang panahon, natural, tabak. Ngayon po, bala. Dapat marami kang bala para pag tinutukso ka ni Taning, may i-bala ka. Ang isang sundalong walang bala, paano siya mananalo sa digmaan? Wala siyang dalang bala. Ganon din po. Nakikipagdigma tayo sa sanlibutan kay Satanas, sa sarili natin, kailangan po natin ng bala. Ito rin po yung tabak, sabi kanina. Ano po itong dalawang ito? Tabak, bala, ito po yung words of God. Words of God. Kinapakahalaga para manalo tayo sa digmaan laban sa sanlibutan, manalo tayo sa digmaan laban sa Satanas, sa sarili, sa kasalanan, kailangan natin ang salita ng Diyos. Ganyan kahalaga, mga brothers and sisters. Panglima, tignan natin Hosea chapter 6. Hosea, lumang tipan, Hosea chapter 6 verse 3. Hosea chapter 6 verse 3. Babasahin ko po muna yung verse 3. At ating kilalanin tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Ang kanyang paglabas ay kasintiyak ng bukang liwayway at siya'y paparito sa atin na parang ulan, tulad ng ulan sa tagsibol na dumidilig sa lupa. Verse 6, Hosea 6, versikulo 6. Basahin po ninyo sabay-sabay, 3, 2, 1. Yes, mas gusto ng Diyos na nakikilala natin siya. Yung relihiyosong pamumuhay, ayaw ng Diyos yan. Ano po yun? Pumupunta ka dito, nagsisimba ka, wala kang Bible, wala lang. Basta pumupunta ka, uwi ka,
Parang walang nangyari, ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Diyos, pumunta tayo dito para makilala natin siya. Mas gusto niyang makilala natin siya at makikilala natin siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kipang-5, bakit kailangan natin ng words of God pagkatapos maligtas? Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng mas malalim na pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos. The more mong kilala ang Diyos, the more kong tiwala. Kaya nga may Bible dapat tayo. Sa mga baguhan, mayroon po akong suggestion. Kapag ligtas na po kayo, mag-ipon po kayo para makabili kayo ng sarili nyong Bible. Kasi sa pamamagitan ng Biblia, mas makikilala natin ang Diyos. Kapag ang isang tao, kilala mo na siya, madali na lang magtiwala. Tama po, mali? Kung hindi mo siya kilala, pwede mo bang ipahawak ang bag mo na may pera? Pakihawak, magsi-CR lang ako. Kaya mong gawin? Hindi. Pero kung kilala mo na, pahawak nga, magtitiwala ka na. Mahalaga ang pag-aaral ng words of God. Kailangan nyo para magtiwala talaga kayo sa Diyos. Last Sunday, tinuro ko na po ito. Mahalaga, kapag naligtas ka, mayroon ka pa ring fear, mga takot. Pero mayroon ka na rin pong faith, pananampalataya. Uli, nasa gitna ka. Okay? Kaya ano ang gagawin? Kapag ikaw po ay nakakarinig ng salita ng Diyos, Roma 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya pag the more kang nakakarinig ng salita ng Diyos, ang iyong pananampalataya ay mas lalaki. Ganito po yung size niya ngayon, ganito na, faith, lumalaki na. At kapag nakikilala mo ang Diyos, liliit na yung iyong fear. Kasi magtitiwala ka na sa Diyos eh. Bakit malaki pa rin ang takot mo? Pag linggo, may negosyo ka, uunahin mo yung negosyo mo kasi ang dami mong alalahanin. Pag pupunta ako sa church, sayang yung kita. Malaki pa kasi yung fear mo. Pero kung tuloy-tuloy po kayo sa words of God, lalaki ang faith, as a result, mas liliit yung fear. Habang tuloy-tuloy kayong nafe-feed ng words of God. Paano? Nafe-feed ka sa pamamagitan ng listening, nakikinig ka. Pag-uwi mo araw-araw, nagre-read ka, reading. Nagme-meditate. And then sumasali ka sa memory verse. Talaga, mas lalaki ng lalaki ang iyong pananampalataya. At doon, liliit na rin po yung takot mo. Hanggang sa time na dire-diretso ka sa words of God, ano na pong mangyayari? Yung faith mo, ang laki-laki na. Nag-grow ka na talaga. As a result, yung fear mo, ito na lang. Di ba? Kaya pag ganito, mahahayag yan sa mga brothers and sisters. Grabe si brother, grabe si sister. Malaki na ang kanyang pananampalataya. Resulta ito dahil patuloy siyang nakakapakinig, nakakapagbasa, nakakapag-meditate, nakakapag-memory verse. To such point na lahat ng ito ay may isa sa buhay mo na. Kaya, action na po, sinasabuhay mo. Kaya nahahayag na ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng iyong gawa. Dati puro ka lang salita, ngayon na isa sa buhay mo na. Kaya ito po yung technique, brothers and sisters. All you have to do is to have the words of God every day para lumiit ng lumiit yung fear. To the point, yung fear mo, yan na. Kapag ganito, yes, masasabi mo, nag-grow na ang aking pananampalataya. Kaya nagbigay po ako ng 5 dahilan kung bakit kailangan natin ng words of God after po tayong maligtas. Ngayon, question number 2, ano ang benepisyo ng words of God sa atin? Siyempre, kailangan alam natin kung ano yung mapapala natin. Pastor, ano bang mapapala ko dyan? Baka tanungin niyo ko, ano bang mapapala ko kung makikinig ako ng salita ng Diyos? Kung magbabasa ako, magme-meditate, mag-aaral, ano bang mapapala ko? Ito po yung mapapala natin, Jeremias 15. Lumang tipan, Jeremiah chapter 15, verse 16. Jeremiah chapter 15, verse 16. Babasahin ko po. Ang iyong mga salita ay natagpuan at aking kinain, at sa ganang akin ay ang iyong mga salita ay katuwaan at kagalakan ng aking puso. Ano yung benepisyo ng words of God?
Nagbibigay ito ng lakas at saya sa ating buhay Kristiyano. Alam niyo po si Propeta Jeremias, na buhay po siya, nagminister po siya sa bansang Israel sa panahon ng matinding hirap at kaguluhan. At ang naging kasiyahan ni Jeremias, bagaman marami siyang problema, sabi niya, ang kagalakan ng kanyang puso ay ang salita ng Diyos. Kinain niya ang salita ng Diyos. Anong ibig sabihin? Tinanggap ng kanyang puso ang salita ng Diyos. Sagana ang salita ng Diyos sa kanyang puso. As a result, sabi niya, katuwaan at kagalakan ng aking puso. Para mas maintindihan, kapag gutom na gutom ka at nakakain ka po at nabusog, anong pakiramdam mo? Satisfied, masaya, di ba? Ay, salamat, nakakain uli ako. Ganoon din po. Kapag tayo ay patuloy na nakikinig ng words of God at nagbabasa, nasa-satisfy ang ating spirit. Kaya nagkakaroon siya ng kaligayahan. Pagkatapos makakain, maya-maya, ramdam mo na ang strength, di ba? Bago ka kumain, nanginginig-nginig ka. Pero nung nakakain ka na, maya-maya, malakas ka na. Ganon din po. After mong makakain, makarinig ng words of God, sasaya ang puso mo. Later on, mararamdaman mo, you feel like serving God. Gusto mo na kasi may kalakasan ka. Kaya kailangan po natin ang salita ng Diyos. Ano po yung unang benepisyo? Ito ang nagbibigay ng lakas at saya sa ating buhay Kristiyano. And that's why sa mga brothers and sisters na sagana ng words of God, makikita nyo po talaga to. Mayroon po silang joy. At malakas sila sa paglilingkod sa Diyos. At nakakanta nila, I've got joy, 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 down in my heart. Down in my heart. At pag talagang joy na joy, mayroon pa, down in my heart. I've got joy, 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 down in my heart. Yes po, mayroon silang joy. As a result, masaya silang naglilingkod sa Diyos, may strength. Kahit nandun sa baba, mainit sa kitchen, masaya. Yes po, sa summer retreat nakikita ko, puyat na, pero masaya pa rin. Wala nang tulog yun ha. Pag-uwi, plakda. Pagod na pagod. Pero pag nasa retreat, pag nasa gawain ng Diyos, very powerful siya. Tama mali. Ngayon, sa mga malungkot at parang walang ganang maglingkod sa Diyos, simple lang po ang problema nyo, salita ng Diyos. Yun lang ang problema talaga. Kasi sa mga nakikita kong ayaw nang magsimba, malungkot, ano pa, kinakain na ng sistema ng sanlibutan, ito po ay dahil wala na ang salita ng Diyos. Kaya anong gagawin natin? Tulungan natin siya. Kailangan makapakinig siya uli ng salita ng Diyos. That leads me to my next point. Ano pa ang pangalawang benepisyo ng salita ng Diyos? Tignan natin, Efeso chapter 5. Efeso chapter 5, verse 26. Efeso chapter 5, verse 26. Efeso chapter 5, verse 26. Babasahin ko po, upang kanyang pakabanalin siya na nililinis o nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ang salita ng Diyos ay inilarawan sa tubig. Ang tubig po ay tinatawag na universal solvent. Ito ay panlinis, tama? I-explain ko po kung bakit sinabi na ang salita ng Diyos ay tubig. Ibig sabihin, ang benepisyo ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang lumilinis at nagpapahilom ng mga sugat na dulot ng kasalanan. Kapag naligtas kayo, mayroon pa ring sugat, dulot ng kasalanan. Para gumaling ang sugat, kailangang patuloy na linisin. Brothers and sisters, kapag may sugat po, kailangang linisin yon. Kapag malinis ang sugat, madali po itong maghilom. Ganon din po. Ang kasalanan ang sumusugat lagi sa ating konsensya, ang sumusugat sa ating espiritu. Para madaling maghilom, kailangan nyo ng salita ng Diyos. Huhugasan niya ito, palalambutin niya para mabilis maghilom. Alam niyo yung kwento ng Good Samaritan? Meron pong isang tao, naging biktima siya ng mga tulisan. Hinold up nila, pinahirapan nila at iniwanan nilang halos patay. Pero sinong tumulong dun sa taong biktima ng tulisan?
Good Samaritan. Sino po si Good Samaritan? Si Jesus Christ. Pagkatapos siyang tulungan, bendahan, dinala niya sa inn, bahay panuluyan. Ang bahay panuluyan po ay church. At sabi niya, ilalagay ko siya dito, babalik akong muli. Sa aking pagbabalik, dapat magaling na siya. Sa church, pinapangaral ang salita ng Diyos. Ito yung tubig. Ito yung panghugas natin sa mga sugat para lumambot at maghilom at makapag-recover tayo, lumakas tayo. Kaya you need the words of God para maghilom ang mga sugat dulot ng kasalanan. Simple lang po. Bigyan ko po kayo ng example. Nung hindi pa tayo ligtas, naturally, may mga bisyo ang karamihan sa inyo. Kaya pag naligtas ka, nandun pa rin yung sugat, di ba? Kaya minsan, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Anong gagawin para gumaling na yung sugat na yon at mapagtagumpayan mo na? You need the words of God. Huhugasan ka ng Diyos sa hugasan niya yung sugat na yun at lalambot yun at hihilom. To the point na bago ka na. Sometimes bumabagsak ang Christian life ninyo, nasugatan ka uli ng kasalanan. Anong gagawin mo? Makinig ka lang ng words of God, huhugasan ka uli ng Diyos. Alam niyo po yung sugat, kapag nalinisan na at lumambot, next, healing na po yun. Nakita niyo yun? Kaya yung mga doktor, pag may sugat, lilinisan nila. Linisan muna kasi ang nagpapalala sa sugat ay mga dumi. Ang ating kasalanan ay parang sugat. Kailangan ng words of God, yun ang tubig para mahugasan at madaling maghilom. Tanong ko po, naghilom na ba yung mga sugat ng kasalanan na meron kayo? Pag nasa church ko po kayo, unti-unting maghihilom yan. Then, makakagawa ka na, makakapaglingkod ka na sa Diyos. Kaya yun po yung pangalawang benepisyo. The words of God ay para pong tubig na patuloy na maglilinis sa atin. Isa pa, remember, nung hinugasan ng Panginoong Hesus ang paa ng mga alagad? Yes. Napaliguan na, sabi niya. Ibig sabihin, ligtas na tayo. Pero, dahil ang mga alagad ay naglalakbay pa rin, narurumihan ng paa, kaya hinugasan niya ang kanilang mga paa. Ano po yun? Sa Christian life, nakakagawa pa rin tayo ng mga pagkakamali. At pagdating nyo dito, pag nakinig kayo ng words of God, hinuhugasan uli ng Diyos ang inyong mga pagkakamali. Gamit ang salita ng Diyos. Pag malinis po kayo, ano po ang pakiramdam? Ang sarap, di ba? Pag di ka nakaligo, 10 araw, anong pakiramdam? Di ba? Lahat mabaho. Hindi ba, sanay na ako eh. Ay. Lalo na pag tag-araw, tama? Ako po galing po sa Bacoor kanina. Pasensya na po, medyo yung boses ko dahil talagang nag-preach din po talaga ako kanina. Pinawisan ko, pagdating ko po, haharap ako sa inyo, naligo uli ako. Naligo uli ako. Bakit? Masarap sa pakiramdam kapag bagong ligo. Magaan, tama? Kailangan, bilang mga born-again Christian, lagi tayong nahuhugasan kasi narurumihan pa tayo ng sanlibutan, ng kasalanan, ng mga pagnanasa ng laman. Kaya kailangan nyo ng words of God. Parang ganito po yun, araw-araw naliligo kayo, may tubig, tama? Ganon din po. Araw-araw kailangan nyo ng salita ng Diyos para patuloy kayong luminis sa inyong spirito at maging kaaya-aya sa mata ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Kaya ano po yung pangalawang benepisyo ng salita ng Diyos? Ito po ang patuloy na naglilinis at naghihilom, nagpapahilom sa mga sugat ng kasalanan. Pangatlo, tignan po natin, 2 Timoteo, chapter 3, verse 16 to 17. 2 Timoteo, chapter 3, verse 16 to 17. Babasahin ko po, this is sa 1:17, 2 Timoteo, chapter 3. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Verse 17, kayo po ang babasa sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang ay maging ganap sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya bakit? Ano po ang isa pang benepisyo ng words of God? Kapag kayo po ay nakakapakinig, nakakapagbasa, nakakapag-aral ng salita ng Diyos at nagmamature na, ang salita ng Diyos ang maghahanda sa inyo sa paggawa ng mabuti. Para magamit kayo ng Diyos. Ano ba yung mabuti para sa Diyos?
Unang Timoteo, chapter 2, verse 3 to 4, ito'y mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya ano po yung pinakamabuting gawain? Pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. Kaya kung kayo po ay patuloy na nakakatanggap ng words of God, tutulungan kayo ng words of God upang sa puso nyo ay magkaroon kayo ng encouragement na i-evangelize na rin ang mga mahal nyo sa buhay. Kaya nga habang nakikinig kayo ng salita ng Diyos, minsan, talagang natatamaan ng puso mo, pag uwi mo, sige, i-evangelize ko na si mama. Hindi pa siya ligtas. Kaya pinakamahalaga, bakit tayo nag-aaral ng words of God? Para tayo makapag-evangelize. Yun po yun. Kaya patuloy namin kayong tinuturuan para mag-mature kayo at balang araw magamit kayo sa gawang mabuti, makapaglingkod kayo sa Diyos at makapagdala kayo ng mga ligaw na kaluluwa. Yan po yung pangatlo. Ano pa? Pang-apat na benepisyo, ang salita ng Diyos ang patuloy na nagpapakumbaba sa ating puso. Mahalaga po ito. Para matanggap nyo ang biyaya ng Diyos, dapat lagi tayong nasa baba, mapagpakumbaba. At dahil sa words of God, tutulungan niya tayong manatili sa baba, mapagpakumbaba. Tignan po natin ikalawang kronika. Ikalawang kronika 34, verse 27. Ikalawang kronika, chapter 34, verse 27. Babasahin ko po. Sapagkat ang iyong puso ay nagsisisi at ikaw ay nagpakumbaba sa harapan ng Diyos nang iyong marinig ang kanyang mga salita laban sa dakong ito. Hanggang dun lang po muna. Kaya dito, kapag naririnig daw natin ang salita ng Diyos, patuloy tayong magpapakumbaba. At minsan kung may mali tayo, nare-realize nating mali, kaya nagkakaroon tayo uli ng pagsisisi bilang mga anak ng Diyos. Tandaan niyo po, ang isang kalaban sa Christian life ay pagmamataas. Pag mataas ka, hindi ka mabibigyan ng pagpapala ng Diyos. Bakit? Ang pagpapala ng Diyos ay dumadaloy mula taas, pababa. Parang tubig. Saan po dadaloy yung tubig? Sa mataas o sa mababa? Sa mababa. Nakakita ka na po. Halimbawa, ito, tingnan nyo. Ibuhos ko, nakikita ko, pagkabuhos, tumataas siya. Bababa po siya. Kaya kung mapagpakumbaba tayo, pagpapalain tayo ng Diyos. Kaya totoo yung sabi ng Diyos, ang nagmamataas ay ibababa. At ang nagpapakumbaba ay, kaya para manatili tayong humble sa ating buhay Kristiyano, kailangan po natin ang salita ng Diyos. Minsan sa mga sermon, tinutuwid ka ng Diyos. Sinasaway ka niya para patuloy kang maging humble. Pag naging hambog ka, di ka na magagamit ng Diyos. Kasi ang hambog, ugali ni taning. Kaya kailangan po ng pagpapakumbaba. Pag bago po kayo, mayroon pa rin kayabangan. Natural po ito. Pag bagong-bago ka pa, minsan, hiningan ka ng testimony, oh yes, is it my time to give testimony? Galing, papakita mo na yung kagalingan mo. I got saved last, you know. Wow. Pagbago pa, kahit pwede naman sa Tagalog, of course mag-i-English ka para ipakita mo rin. Okay? Pero habang tumatagal ka, nakikita mo, sa church, kailangan ng pagpapakumbaba. Kaya habang tumatagal ka, pag nagbigay ka na ng testimony, magandang gabi po mga brothers and sisters. Before, pati yung accent mo, iba eh. Yeah? May pagka-British pa eh. Oh, really? Wow, ganun-ganun ka ba? British to Pero habang tumatagal po kayo, mali pala yun. Natural kasing may kayabangan ng bawat isa sa atin. Pero habang kayo po ay nakakapakinig ng words of God, unti-unti niyong nalalaman na ang pamamaraan ng Diyos ay pagpapakumbaba. Na siya, sabi sa Filipos, bagaman Diyos ay nagkatawang tao. Kinuha ang anyo ng tao, nagpakababa, naging masunurin hanggang sa krus para iligtas tayo. Na siya, bagaman Diyos, sinugasan niya ang paa ng mga alagad. At sabi niya sa Mateo 11:28 at 29, pasanin niyo ang aking pamatok sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Learn from me sapagkat ako ay mapagpakumbaba, sabi po niya. Tandaan, galing po tayo sa lupa at babalik tayo sa lupa.
Kaya hindi tayo pwedeng magmataas. Tama? May kasabihan ng mga Pinoy, hanggat ang paa mo ay dumidikit sa lupa, huwag kang magmataas. Sapagkat ang nagmamataas, ibababa. Kaya kung may words of God, natural po, mapapractice niyo po, unti-unti kang magiging mapagpakumbaba. Really, gusto ng Diyos yung may humility. Gusto ng Diyos yung humble. Okay? Dapat humble tayo at hindi hambog. Ayaw ng Diyos ang hambog. Gusto niya ng humble, mapagpakumbaba. Kasi siya mismo ang example ng mapagpakumbaba. Yan po, nagbigay po ako ng 4 na benepisyo. Napakarami, pero ang pinili ko po ngayon sa Fruitful Beginning, yung madali niyong maintindihan at pwede niyong maiconnect kaagad sa inyong buhay pananampalataya. Pangatlo, napakita ko na po yung dahilan kung bakit kailangang mag-aral ng Biblia. Napakita ko na po yung mga benepisyo ng Bible. Ngayon naman, ano dapat yung maging puso mo at saloobin mo o attitude mo sa salita ng Diyos. Ito dapat ang gawin natin sa salita ng Diyos. Awit 119. Una, mahalaga po ito. Awit 119, verse 18. Awit 119, verse 18. 18. Basahin po natin, verse 18, sabay-sabay, 3, 2, 1. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa katuutusan mo. Kaya ano po yung dapat maging saloobin natin? Mag-pray muna tayo bago tayo makinig at magbasa ng salita ng Diyos. Kapag magpipray ka muna, mas madali mo pong maintindihan ang pakikinig at pagbabasa mo ng Bible. Imagine nyo po, nagbabasa ka sa madilim na room. Mababasa mo? Hindi po. Tama? Para maintindihan. Ang unang attitude, tandaan nyo po ito mahalaga para matuto talaga kayo. Pastor, ang tagal-tagal ko na sa church, hindi ko maintindihan yung tinuturo nyo. Baka hindi ka nagpipray bago ka makinig. Kaya, mag-pray po kayo. Ito po ay lampara. Sorry ha, parang hindi lampara. Base po ito. Then, nakasaksak po ito sa saksakan. And then, may switch po ito dito. Pag off, may liwanag, wala? Wala. Pero pag in-on mo, liliwanag, hindi? Okay. Ang Biblia po, hindi na po yan mababago. Biblia na yan. Pero, ang switch na ito yung prayer. Pag nag-pray ka, liliwanag, maiintindihan mo na ang salita ng Diyos. Naintindihan po ninyo? Kaya ang prayer natin ay parang yung switch. Kaya nag-pray ka, ipapaliwanag ng Diyos, magliliwanag ang salita ng Diyos, kaya you will understand. Ano po yung key? Switch. Ang switch po ay prayer. Mag-pray po kayo. Kaya meron po akong suggestion. Pagdating nyo po dito, pag Sunday or Wednesday, bago makinig, upo ka agad at mag-pray. Dakilang Ama, gusto ko pong maintindihan ang inyong salita para sa akin ngayong linggo. Ipaunawa nyo po sa akin. Kaya dapat nagpipray tayo kaagad. Bago ka magbuklat ng Bible mo, mag-pray ka. Dakilang Diyos, gusto ko pong matuto ng iyong salita. Tulungan niyo po ako, nawa ang banal na Espiritu ang tumulong sa akin upang maunawaan ko ang salita mo. Naintindihan? Ang Biblia hindi mababago. Ganyan na po yan. Pero depende sa mga nagpipray, may epekto ito na pagkaunawa sa mga taong siniswitch po nila. Kaya mag-pray po kayo ha. Kaya ano po yung attitude sa words of God? Kailangan po natin ng prayer. Mag-pray ka muna bago makinig at bago magbasa. Isabuhay natin at maiintindihan nyo po ang salita ng Diyos. Pangalawa, ano dapat yung attitude natin? Tingnan naman natin, awit 119. Ganang sinabi ko, itong awit 119 pwede nyo pong basahin. Karamihan ng mga verses dito ay patungkol sa salita ng Diyos. Awit 119 verse 131. Awit 119 verse 131. Binuksan ko ang aking bibig ng maluwang at humihingal ako sapagkat ako'y nasasabik sa mga utos mo.
Anong pangalawa? Dapat may desire naman tayong makinig ng salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos dapat minimithi. Sabi niya dito, binuksan daw niya ang kanyang bibig ng maluwang. Sabik daw siya sa utos ng Diyos. Ito po yung salita ng Diyos. Kaya pareho po dun sa unang Pedro chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol na bagong silang ay mithiin ninyo. Sa English version, desire the pure spiritual milk of the word. Ito po yung salita ng Diyos. Kaya dapat dinidesire nyo. Brothers and sisters, hindi ka matututo kung walang desire sa salita ng Diyos. Kung sa sermon po ay natutulog kayo, paano kayo matututo? Jigs, nag-rapture. Pag ano, bakit wala na sila? Naiwan ka. Dapat may desire. Kaya lalabanan mo lahat ng mga hadlang para makapakinig ka. Kasi may desire ka talaga eh. Nakita nyo na po yung bata. Bagaman mahina po siya, pag gutom na po, magwawala na, di ba? Kasi gusto niya ng milk. Meron po ba dito umiiyak? Kapag hindi siya nakapunta ng church para makinig ng salita ng Diyos, baka wala po. Baka yung desire nyo maliit pa. Dapat i-desire daw po natin. Kung may desire sa words of God, natural po matututunan nyo ang Diyos, mababago kayo, kikilos ang Diyos sa inyong buhay. Minsan may mga counselor, gusto nilang mag-counsel, pero desire ng salita ng Diyos wala. Paano? Papakute-cute ka lang doon, hindi maliligtas ang mga tao. Kaya mga counselor po, kailangan, number one, may desire kayo sa salita ng Diyos. Paano ka magka-counseling? Hindi ka nagbabasa ng Biblia, matakot kayo sa Diyos. Kayo ay humahawak ng tabak, ito po ay tabak. Ang isang tabak, mali ang pagkagamit, pwedeng makapatay ka. Kaya dapat may desire. Hindi lang mga counselor, lahat ng mga brothers and sisters. Kung may desire sa ating puso, tutulungan tayo ng Diyos na maunawaan ang salita ng Diyos. Kung may desire tayo, dapat maaga pa lang. Nandito na po tayo. 9:30, nakaupo ka na dyan. Hinihintay mo ba? Parang yung bata, di ba? Pag may milk. Ganun na siya. Excited na siya, may milk. Ganun dapat. Meron bang bata? Lalaki at magiging malusog. Panis na yung gatas, bakit? 10 oras na nandun, hindi nagalaw. Pinaghintay yung gatas. Kaya dapat mas maaga tayo para matanggap natin yung words of God, pakinabangan nyo po ito. Dapat yung puso nyo pag nagpapapicture, ang dinidesire ng pusong yan ay ang salita ng Diyos. Honestly, may desire po ba kayo? Of course, kaya nga pastor, nandito kami, hindi pa kami umuwi. Salamat sa Diyos. Ganyan yung tama. Kung ako lang ang masusunod hanggang gabi, mag-aral tayo. Kaya lang, magastos. Pero anyway, salamat, di pa kayo umuwi. Kasi I think, nagdi-desire din po kayo ng salita ng Diyos. Kaya, imbis na pumunta ng SM, sa church muna ako. Church na lang, makikinig ako ng fruitful beginning. Kaya ulitin ko, dapat dinidesire nyo sa inyong puso. Pangatlo, Gawa 17. Gawa chapter 17 verse 11. Babasahin ko po. Pinapakita naman po sa screen ng verses. Kulang kasi ng oras. Gawa 17 verse 11. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Anong ibig sabihin? Ano yung dapat saloobin natin? Ang words of God ay dapat binabasa persistently, araw-araw, gaya ng mga taga-Berea. Ang binabanggit sa Acts chapter 7, taga-Berea, mga Bereans po sila. Araw-araw daw nilang siniyasat ang salita ng Diyos. Ganun din po. Ang words of God po ay dapat araw-araw din. Hindi po lingguhan ha? Hindi po buwanan. At hindi rin pakyawan. Araw-araw. Arawan po ha? Arawan. Arawan ang salita ng Diyos. Alam niyo po, sa trabaho may tinatawag na arawan at pakyawan. Sa salita ng Diyos, ang gusto ng Diyos, araw-araw. Yun pong ahas. Sawa po ito. Pag kumain siya, bultuhan, di ba? Kayong kanyang tiyan, malaki, kinain niya yung buong baka. Kaya na-stuck na lang siya kasi buong baka kinain niya. Hindi na siya makagalaw. Nahuhuli siya ng mga tao, kinakatay siya. Bakit? Pag kumain, bultuhan. Mali po. Sa words of God, hindi tayo ahas.
Simple lang, gaya tayo ng baka. Yung baka, nguya lang ng nguya. Araw-araw. Kaya ang words of God, dapat persistent every day. Dapat nagbabasa tayo araw-araw ng salita ng Diyos. Mga nanay, kung wala kayong ginagawa sa bahay, or halimbawa kahit naglalaba kayo, wag pong ang patugtugin ay, stuck on you, mga ganon. Wag na. Ha? Hindi yung, ta-na-na-na. Ano yun? Dapat ang background po ninyong pinapakinggan ay sermon. I-recommend ko lang. Maganda po ito. Habang naglalaba ka, yung sermon natin i-play mo. May mga cellphone kayo. Araw-araw, nakikinig, nagbabasa. Kaya everyday, you have to read. Pwede rin, listen. May mga online sermon po tayo. Araw-araw po, araw-araw. Parang pagkain. Mayroon ba dito, kakain ako ng bultuhan ngayon, 1 week akong hindi kakain, matutulog muna ako. May ganun ba? Ang pagkain po, araw-araw hindi. At 3 times a day, tama? Ganun din po, dapat persistent. Every day, ang pakikinig, pagbabasa ng Bible. Priority natin yung pagbabasa, every day. Yung pakikinig, kung pwede, kung wala kayong ginagawa, makinig kayo ng mga sermon, okay din po. In any case, dapat persistent, araw-araw, ang salita ng Diyos. Bigyan ko po maraming bago tip. Baka tanungin niyo ako, paano magbasa ng Bible araw-araw, Pastor? Ito po, mag-compute tayo. Ang Bible po ay may 1,189 chapters. And then, sa buong isang taon, ilang araw? Sa mga may calculator, paki-divide nga ito. 1189 verse 365. Walang calculator? Okay. 3.26 po. So, paano mo yan mababasa? Every day, may decimal. Kaya meron po akong formula dito. Para matapos mo ng buong taon, ang 1,189 chapters, ito po yung 66 books. Genesis to Revelation. Anong gagawin mo? Alternately, dahil 3.26, araw-araw, pwedeng ngayong araw, 3 chapters ka. Bukas, 4 chapters naman. Salitan. Kapag 3, 4, 3, 4, 3, 4, matatapos mo sa buong taon ang whole 66 books. Kaya araw-araw po dapat. Ngayon, minsan, busy, may mga dahilan kayo. Pastor, di ako nakabagbasa. Kaya dapat yung attitude mo, may utang ako. Di ka nakapagbasa, utang mo 3. Next day, magiging 7 na to, plus 3, di ba? Kaya dapat bumawi ka. Kaya para hindi ka mahirapan araw-araw, salitan, 3, 4, 3, 4. Pag ganito, mababasa mo po ng isang beses ang buong Biblia sa loob ng isang taon. Okay? Kaya nga, 3 to 4 chapters every day. Okay? Nasa Biblia po yan. Deuteronomy chapter 17 verse 19. Deuteronomio chapter 17 verse 19. Deuteronomio chapter 17 verse 19. At iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos, upang isagawa ang lahat ng salita ng kautosang ito at ng mga tuntuning ito. Sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Ibig sabihin, hanggat may hininga, magbasa. Dapat araw-araw, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ano pa? Pangapat, kailangan nating hindi lang basahin, pag-aralan at bulay-bulayin. Tingnan natin Joshua chapter 1 verse 8. Ipapaliwanag ko po yung pag-aaral at pagbubulay-bulay. Parang malalim pa sura. Bulay-bulay, ano yon? Tingnan natin Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Pwede po kayo po ang bumasa, Joshua chapter 1 verse 8. Lakasan po ninyo, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aklat
Kasi sabi dito, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagay iyong pagiginhawain ng iyong lakad at magtatagumpay ka ng kautusan. Kaya, we must study and meditate. Meditation, mahalaga po ito. Papaliwanag ko po. Narinig nyo na yung QT na tinatawag? Alam nyo po ba? Sa mga matagal na, ano yung QT? Quarter 2? Quarter 3? Quiet time. Ano po ito? Ito po yung tahimik lang na pagbabasa ng paulit-ulit. Pag-iisip sa salita ng Diyos. Yan po yung tinatawag na meditation. Mula sa meditation na yan, nabuo yung quiet time. Ang galing. Ang quiet time, ang method na ito, ano po yun? Pagbabasa ng tahimik, paulit-ulit, chine-check mo yung words of God. Kung naintindihan mo ba na isa sa buhay mo ito, nire-reflect mo po, kaya paulit-ulit. Ang nag-imbento ng quiet time ay tinatawag na Cambridge 7. Ito po ay mga estudyante at matatalinong nag-aaral sa Cambridge University. Sila po ay university student at para hindi nila mapabayaan ang kanilang Bible reading, ginawa po nila ang quiet time. Isa sa Cambridge 7 ay ang sikat na preacher na C.T. Studd. Kasama siya ng 7, under sa ministry, pumunta po sila sa China. Sa ministry ni Hudson Taylor, pumunta sila sa China at naging missionary po sila doon. Iniwanan nila ang magandang buhay, ang prestisyosong buhay, ang magandang kinabukasan dahil from Cambridge University sila at ginawa po nila, sila po ang nagpauso ng quiet time. At ginagawa rin po natin ito. Ano ito? Ito yung paulit-ulit na pagbabasa, pag-aaral, at pagbubulay-bulay. Hinihimay-himay natin ang words of God. Habang nag-grow kayo, magagawa nyo po ito. But for now, diniscuss ko lang, but for now, ang malaga sa akin, listening, reading, and then paglinggo, sumama kayo sa memory verse. Mother's Group, memory verse kayo kanina. Kumusta po? Meron pong CCTV, pinakinggan ko po yung ano nyo kanina, parang may ngongo. Kaya sana, maging tapat lang kayo, tutulungan po kayo ng Diyos. Kaya kailangan po ng meditation. And then, panglima, ano pa yung saloobin natin? Useless kung nakikinig lang kayo at nagbabasa, hindi naman sumusunod. Kaya ano po yung panglima? Kailangang sumunod sa salita ng Diyos. Ano po yun? Isabuhay. Santiago chapter 1, verse 22. Patapos na po tayo. Santiago chapter 1, verse 22. So pagkatapos mo pong mabasa araw-araw, mapag-aralan, mapagbulayan, ang mahalaga, at the end of the day, maisabuhay natin. Santiago 1, verse 22. Santiago chapter 1, verse 22. Ngunit, maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Kaya ang isa sa pinakamahalagang saloobin sa words of God, ang pagsasabuhay. Kapag sinabuhay po natin, doon po mahayag ang power ng Diyos sa ating Christian life. Kaya kung ito po ay puro puro theory lang, walang mangyayari. Kaya tingnan nyo po, pag nag-aaral kayo, after malaman nyo po yung mga theory sa loob ng school, mag-OJT ka, di ba? Para maisabuhay mo na, ma-practice mo na. Kung nag-aral ka po ng medicine, kailangan mong i-practice yung medicine. Tama? Kung nag-aral ka ng abugasya, kailangan mong i-practice yung abugasya. Tama, mali? Meron ba dito, nag-aral ng abugasya, halos 10 taon, sabay pagkatapos, pahinga na ako, bahala na. E di wala kang pakinabang, tama, mali? Bakit ka pa pala nag-aaral? Matutulog ka lang pala. Ganon din, nag-aaral tayo dito para maisabuhay po natin. Kaya ang isang magandang saloobin, kung ano po yung napakinggan nyo, isabuhay nyo. Ngayon, nag-aaral tayo. Ay, sabi ni Pastor, 3 to 4 chapters daw. Problema, wala pa akong Bible. Kaya next week, mag-ipon ka, magbili ka ng sarili mong Bible. Sa mga may Bible dito, kahit paulit-ulit po namin, na pinuturo ito, pag tinignan ko naman yung Bible mo, ang linis-linis, hindi yun nababasa. Kaya walang pagpapala ang Diyos sa inyong buhay. Hanggang ngayon, para ka pa rin baby Christian na napakahina. Yes po.
Kaya tulungan mo rin ang sarili mo. Kung naisa sa buhay mo po ito, may power. Okay? Panganim, mahalaga po ito. Para masunod ninyo, kapag nakikinig kayo ng salita ng Diyos at nagbabasa, ituring nyo talaga itong salita ng Diyos at hindi salita ng tao. Gaya ng preaching ko. Kung iisipin nyo, ay, kay Pastor Jason lang yan. Hindi nyo yun sasagutin. Pero kung iisipin nyo, ginamit si Pastor yung bibig niya para ipangaral sa amin, ang salitang yun ay galing sa Diyos, susunod ka talaga. Kaya ano po yung pang-anim na saloobin? Dapat yung naririnig nyong salita, ituring nyong galing talaga sa salita ng Diyos. Tingnan natin unang Tesalonika. Ginawa ito ng mga taga-Tesalonika. Unang Tesalonika, chapter 2, verse 13. Unang Tesalonika, chapter 2, verse 13. Unang Tesalonika, chapter 2, verse 13. At kami ay patuloy na nagpasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Kaya pag may narinig po kayong words of God, huwag niyo pong i-take na negative against us. Minsan nangyayari ito, akala niyo, pinaparinggan namin kayo. Ito po ay isip ng hindi nananampalataya. Pag sumasampalataya ka, bagaman sinasaway ka sa sermon, may gustong ituwid ang Diyos sa akin. Pero kung walang pananampalataya, mamimersonal ka. Si pastor sige, tambangan ko yan mamaya. Pinaparinggan niya ako. Ako yun Ako yung sinasabi niya doon. Pati kami biktima. Most of the time, na-experience ko rin po ito. Kaya na-discover ko marami, tinatrato nila ang salita ng Diyos na salita ng tao, hindi galing sa Diyos. Kaya, sabi ko, nakita ko dito, na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Ibig sabihin, hindi siya sumampalataya. Bakit? Minsan kami pa yung mali. Nag-preach na nga yung minister. Halimbawa, sinabi ko, all of us should evangelize. Not only the brothers and sisters, including the minister should evangelize. Di ba tama? Lahat tayo dapat mag-evangelize. Tama, mali? Kaya yun, ay galing sa salita ng Diyos, lahat ay nag-i-evangelize. Kaya huwag kayong masasaktan kung hindi kayo nag-i-evangelize. Naintindihan? Kung ititreat nyo yun, na galing lang sa akin, magagalit kayo sa akin. Pero kung ititreat nyo galing sa Diyos, you start evangelizing. Tanong ko, masama bang mag-evangelize o yan talaga ang ating misyon? O bakit ka masasaktan kung sasabihin kong lahat dapat ay mag-evangelize? Huwag na po kayong pumunta sa punto na ganito. Ang evangelism dapat tuloy-tuloy. Minsan kasi, ano yung nakakalungkot minsan, kapag mahina na yung ating ini-evangelize, halos na sa bingit na ng kamatayan, natural, ika-counseling natin. Pero mahirap nating ma-confirm kung talagang naintindihan niya kasi naghihingalo na. O minsan ang pinangahawakan ng iba, naligtas siya paso. Kasi nung tinanong siya, ginalaw niya yung kamay niya. So yun ang pangahawakan mo, ginalaw niya Very pitiful. Dapat pag malakas pa, mag-evangelize tayo. Kaya nga, ang salita ng Diyos, sharp po siya. Kung anong sinabi niya, tanggapin mo. Kung sinasaway ka niya, tanggapin mo. Isaayos mo ang buhay mo. Pagsampalataya ang key doon. Dapat itrato nyo na yung words of God na sinasabi namin, galing po yan sa salita ng Diyos. Hindi po namin yan gawa-gawa. Kaya, walang personalan. Salita ng Diyos lamang. Okay? Dapat itrato mong salita ng Diyos. Para mapakinabangan ninyo. I-treat nyo yung nababasa mo at yung napapakinggan mo ay galing sa salita ng Diyos. And I tell you, lilinawin ko, we will never preach na patatamaan kayo. Nasa script na kasi yun. Nasa script na made before the sermon or even you. It so happen na minsan na ikukonek sa mga pagkakamali o sa mga ginagawa mong mali. Kaya nagsususpetya ka ngayon. Ganun naman Alam nyo, may natutunan po ako. Ang isang kriminal, babalikan niya yung crime scene. Babalikan niya yung crime scene niya. Para i-check kung may nakaalam ng ginawa niyang krimen. Minsan nakala mo, pinapatamaan or ikaw yung focus ng sermon because alam ng konsensya mo may ginawa kang mali. At para i-cover up ang mali mo, yun ang iyong
yun ang iyong defense mechanism. Kaya alisin nyo na po yan. Ang mahalaga pag may words of God, isipin nyo, galing ito sa salita ng Diyos. Sinasaway ako ng Diyos, magtitino na ako para maganda yung maging resulta ng words of God sa akin. Panguli, Awit 119 verse 72. Awit 119 verse 72. Awit 119 verse 72. Ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libu-libong pirasong ginto at pilak. Ano po ito? Higit sa pera, higit sa kayamanan, dapat tinitreasure natin ang salita ng Diyos. Higit kaysa anumang pisikal at material na bagay. Bakit? Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang pisikal at material na bagay panandalian, mawawala po yan. Kaya dapat, ang dinidesire ng inyong puso, higit sa lahat ay ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, dapat ang kayamanan na ituring ninyo ay ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi, yung mga malapit ang puso salita ng Diyos, mayaman po sila sa pananampalataya. Mayaman po ba kayo? Sana maging mayaman sa pananampalataya, mangyayari yun kung sa puso nyo, ang mahalaga ay ang salita ng Diyos. Kaya ngayon, for the 4th session of our Fruitful Beginning series, 3 bagay ang sinagot ko. Bakit kailangan ng salita ng Diyos after salvation? Ano ang benepisyo nito? At ano ang dapat nating saluubin? I hope, meron po kayong natutunan at balikan nyo po yung notes ninyo. Okay? Bonus na lang po, extend ako ng 2 minutes. How to read the Bible every day. Mas maganda tuwing umaga. Fresh pa yung isip nyo. And then, sa mga baguhan, basahin nyo muna yung New Testament 2 beses. Pagkatapos ng 2 beses sa New Testament, doon na kayo magsimula uli sa Old Testament. Hanggang matapos po ninyo. And then, sa Bible, habang nagbabasa, pwede rin po kayong mag-take notes. Take note po kayo. Or, sa pakikinig, mahalaga po na nagte-take note kayo. Para pag uwi nyo, meron kayong mabalikan. Bakit? Grabe naman yung utak nyo. Alam nyo lahat ng sinabi ko ngayon? Paglabas nyo po doon, 90% ng sinabi ko, limot nyo na. Kaya dapat mayroon po kayong note. At minsan, may nakita po ako, tuturuan ko po kayo ng notes. Pag nag-notes po kayo, para mapakinabangan nyo, minsan nagbibigay kami ng verse. Ano ba? Psalm 119. Yun lang ang isusulat niya. Psalm 119, verse 105. Puro talata. Hindi ganun ang taking notes. Puro lang verse. O, pag uwi mo, Psalm 119. Psalm, walang pakinabang. Kaya tuturuan ko po kayo. Gaya po ng sinabi ko, halimbawa kanina may point po ako, yung salita ng Diyos ay light sa ating mga paa. Kaya sabi mo, ilawan yung salita ng Diyos. Then ano yung verse na binigay ko? Ilagay mo dito sa baba. Psalm 119 verse 105. Ganun ang taking down notes. May mga points akong number 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Then, ilagay mo lang yung tumatak. Yung pagkaintindi mo, then ilagay mo yung verse. Kapag ganun, at least mayroon kang mababalikan. Hindi lang puro verses. Marami po ako, kahit matagal na sa church, pag nasilip ko yung notes, puro lang verse. Sabi ko, hindi pa nila alam. Para mapakinabangan mo, ganun ang taking down notes, para matuto po. Alam niyo po sa Krisyanong church na tunay, pag tumatagal kayo, hindi lang Bible meron kayo at hymnal book. Meron kayong extra notebook at lahat tayo nag-aaral. Ganun po ang tamang attitude. Nag-aaral talaga, dapat. Ang pangarap ko na lahat ng member, time will come, may Bible ka na, may hymnal ka na, may notebook ka at nagte-take notes kayo. Kapag ganun, nakangiti ang Diyos. Wow, gustong matuto ng aking mga anak. And then, next po, lampasan nyo ang hindi nyo pa naiintindihan. Okay? Magbasa lang po. Hindi mo naiintindihan, lampasan. Huwag mo munang pilitin. Bakit? Sabi ng Biblia, ito rin ay ihahayag sa'yo sa tamang panahon. Kasi may time na ipapaunawa yan ng Diyos. Kaya pag hindi mo alam, sige lang. Hindi yung 2:00 ng umaga. Pastor, anong ibig sabihin nito? 2:00 na. 2:00. Pastor, ano ang ibig sabihin nito? Kayo mga minister nyo, ang lalalim ng eyebag. Bakit?
Kaunting kibot, text, 2:00 ng madaling araw. Pastor, anong ibig sabihin nito? Itong talata sa Marcos chapter 1. Kung di mo pa maintindihan, let it be. Then magbasa ka lang. Time will come, ipapaunawa ng Diyos. Naintindihan po ninyo? I hope you learned something. Salamat po. Tapos na po ang session number 4. Session number 5 next week, tuloy-tuloy lang po. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Let's pray together. Dakilang Diyos, maraming salamat po dahil saganang-sagana ang salita ng Diyos. For session number 4 na pag-aaralan po namin, kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos pagkatapos po ng salvation. Napag-aralan din po namin yung mga benepisyo na makukuha namin kung tuloy-tuloy kami sa pagbabasa, pag-aaral ng salita ng Diyos. At panghuli, natutunan namin kung ano dapat yung maging response naman po namin o saloobin patungo sa salita ng Diyos. Patuloy niyo pong turuan ang mga brothers and sisters, especially ang mga kaliligtas naming mga brothers and sisters dito po sa Manila Central Church, kaya nakadesign ang Fruitful Beginning. Nawa, dito po magsimula talaga ang kanilang lakad sa pananampalataya at unti-unti, talagang maunawaan po nila ng mas malalim na ang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Hiling ko po na sa kanilang pag-uwi, ingatan niyo po sila at umaasa po kami na tuloy-tuloy po nilang pakikinggan ang Fruitful Beginning series. Next week ay session number 5. Inilalagay ko po sa inyong makapangyarihan lahat, Panginoon, hanggang sa matapos ang Fruitful Beginning at patuloy na sabay-sabay kaming lumago sa aming pananampalataya. Muli, Panginoon, ibabalik po namin ang pinakamataas sa pagpupuri at pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming pong salamat. Ingat po kayong lahat.